Sir Devlin, saan po ang punta nyo? Hinihingal na tanong kay Devlin ng male assistant niyang si Aris. Habol nito ang mabilis na hakbang ng boss nito. Saan pa ba sa tingin mo? Sarkastiko ang tugon ni Devlin, ni hindi ito nilingon. Kung wala kayong magagawang paraan sa biglaang pagbagsak ng sales natin, ako na ang kikilos. But sir, inaayos na namin ang tungkol dito. Medyo delay lang ang basic action since napag-alaman ni Attorney Zizon na nagbabayad si Miss Coffee Seller ng mga dapat niyang bayaran para makapag-operate. Wala siyang problema sa BAR. May barangay at business permit din siya. May lisensya ba yung motor na ginagamit niya? Putol ni Devlin sa assistant. Unfortunately, meron sir. Nagkakamot sa batok na sagot ni Aris. He silently gritted his teeth. Gusto niyang singhalan ng assistant. Pinipigilan lang niya. Bago pa niya magawa ang nasa isip, naglakad na siya tinalikuran na ito. Ang pinagtatalunan nila ay ang babaeng dahilan ng biglaang pagbagsak ng sales ng coffee shop niya. Masyadong nabisi si Devlin sa business na pinahandle sa kanya ng abuela, kaya ngayon lang niya nalaman ang tungkol doon. He couldn't live without his coffee shop. Ang shop niya ang naging companion niya sa panahon na inakala niyang hindi na niya makakalimutan pa ang panloloko ng ex-girlfriend. Kaya dapat lang naaksyonan niya ang problema na to sa lalong madaling panahon. Samantala, ang pinagtatalunan ni Devlin at Aris ay kasalukuyang abala sa pag-asiste ng mga customer. Decaf, pagpapalit niyan, Ma'am Elma. That's for sure. Ito naman ang sayo, sir. Sure naman pong matsyadong masarap tong order mo. Wika ni Karamira habang inaabot niya sa mga customers ang order ng mga ito. Kasama ang ganong estilo kaya sumikat sa mga social media platforms ang babae at nakilala bilang Miss Coffee Vendor. Nagtitinda ito ng hot and iced coffee sa kalsada. Malaking porsyento ng mga taong kung tawagin ay netizens ay natutuwa sa kanya. Bukod kasi sa maganda siya, malinis pang paninda niya. Stainless na may nakakabit na single na motor ang gamit niya na cart na nagmistula na ring mesa para sa mga customer. Improvised ang mga gamit sa paninda niya. Naroon na ang icebox at water dispenser. Pero lingid sa kaalaman ng babae, may isang tao na hindi siya kinagigiliwan sa mga sandaling yon. Mind if I disturb you, miss? Si Devlin Rodrigo ang siyang nagsalita. Kamakailan lang ay naging aprimero na ang binata. Kahit nakayuko pa si Karamira, sandaling huminto ang tibok ng puso niya nang marinig ang buong tinig nito. Yun na kasi ang pagkakataon na halos magtatatlong buwan na niyang hinihintay. Ang makaharap ang lalaking nagmamay-ari ng binulabog niyang coffee shop. Wait lang po sir, customer po ba kayo? You can write your name and your order here. Patay mali siya na inabutan ni Karamira ng maliit na post-it note si Devlin. Sa post-it, isinusulat ng mga customers niya ang pangalan at order. Katulad sa coffee shop na pag-aari ng lalaki, sinusulatan din niya ang baso ng kape ng mga customer. Tinatawag niya sa pangalan ang mga ito kapag tapos na niyang salinan ng hot water o tubig na may yelo. Ayos talaga nitong gimmick mo ah. Sarkastiko na ani Devlin matapos nitong kunin ang makulay na papel mula sa babae. Segundo lang, nilapag ulit nito ang papel saka tiim ang mga bagang na namewang. Miss Coffee Seller, saksi ang mga tao nandito na kumukuha sa iyo ng videos at ang mga bumibili sa iyo sa sasabihin ko. Umalis ka rito sa tapat ng coffee shop ko. Ngayon din. Imbes na matakot, ay marahan na natawa si Karamira. Nako sir, ikaw naman. Nakita mo na nga nagbebenta pa ako. Marami-rami pa mga to. Muestra ng dalaga sa mga post-it note na may sulat. Mabilis na kumilos si Miss Coffee Vendor. Kahit nakakadama ng inis si Devlin sa prewisyong dinulot nito sa shop niya, hindi niya mapigilan na mamangha habang pinapanood ito na tapusin ang orders na tinutukoy. Kung sakali mag-a-apply sa kanya na barista ang babae, siguradong tatanggapin niya. Tumikhim siya upang palisin ng kung ano-ano naglalaro sa kanyang isipan. Kinalaban ni Miss Coffee Seller ang negosyo niya, kaya kalaban niya na rin ito. Aalis ka? O gusto mo tumawag ako ng dadampot sa'yo? Pagbabanta niya sa babae. Nako, marami na nagbanta sa akin ng ganyan, sir. Gasgas na yan. Hayaan mo na muna ako na matapos dito. Naghahanap buhay rin naman ako na katulad mo. Ikaw rin. Baka mag-viral ka na napakasungit pala ng owner ng Dev's Coffee Shop. I don't care. Basta umalis ka na.
Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo. Kahit palipat-lipat ka ng pwesto, sinasadya mo pa rin na tumambay sa harap ng shop ko para makuha mo ang dapat na customers namin. Maarting suminghap si Miss Coffee Seller. Ay, grabe naman. Bintangero tayo. Hello, sir. Wala namang maasim na kape para magmaasim ka ng ganyan. Nag-igtingan ng mga panga ni Devlin. Pero nakita ni Karamira na medyo inaantala naman ng lalaki ang pagkapikon. Alam naman ng dalaga na nasagasaan niya ang negosyo nito. Yun naman kasi ang talagang goal niya, ang mapansin siya nito. At ang pagtitinda sa harap ng Dev's Coffee Shop ang naisip niya na pinakamadaling paraan. Ngayon na nagaganap na, nakakakaba pala. Oh, ayan na. Happy ka na ba, sir? Natigil na sila sa pagbili. Nahiya nang lumapit dahil sa komosyon na ginawa mo. Naka-cross arms na ng dalaga. Talagang ako pang pinapalabas mo na rude sa ating dalawa? Nakakalokong tumawa si Karamira. Ay hindi, baka siya, sir. Tinuro ng babae ang male assistant ni Devlin na nasa likuran nito. Ay siya, maiwan ko na nga kayo. Kumaway ang tindera ng kape sa mga taong nasa paligid. Nagpasalamat ito at nagsabing hindi raw alam kung makakabalik pa sa pwestong yun. Magkabalitaan na lang kung saan siya lilipat ng pwesto. Talagang sa sinabi niya ay tila pinalalabas sa lahat na hindi okay ang ginawa ni Devlin na pagpapaalis sa kanya. Nagsimulang magtanggal ng hairnet ang babae. Isinunod ang suot na gloves. Hala, Sir Devs, yung singsing mo suot niya. Walang ano-ano'y maingay na bulalas ni Aris. Nang lingunin ni Karamira ang lalaking nagturo sa singsing na suot niya, ay natawa siya sa nalalaki nitong mga mata. Sinipat pa ng babae ang singsing na tinutukoy nito. Inangat niya sa ere ang daliri. Magsasalita pa lang sana siya nang bigla siyang natigilan. Naglapitan kasi ang mga taong patuloy siyang kinukuhanan ng video. Nagsilapit ang mga ito upang masipat din ang singsing na nasa daliri ng dalaga. Shit! Dinig niyang mahinang sambit ni Devlin. Ano bang nangyayari? Ano meron sa singsing na to? Hoy! Sandali! Saan nadadalhin yung paninda ko? Hiyaw ni Karamira nang sakyan ni Devlin ang motor niya at paandarin yun ng walang pasabi. Saan pa ba dadalhin ni Sir Devlin yun? E di sa coffee shop niya. Si Aris ang tumugon kay Karamira. At bakit naman niya gagawin yun? Bago sumagot ay kinuha ng lalaki ang palad ni Karamira. Saka ay tinuro ang singsing na nasa daliri niya. Kasi, kung sino man ang sumuot ng singsing na to, ay siyang mapapangasawa ni Sir Devlin. Ano? Umikot yata ang ulo ni Karamira sa narinig. Pero bago pa siya tuluyan na mawala ng malay, siyang balik na ni Devlin. Hindi na nito ang punsuhan niya. Teka, pagkatapos ng paninda ko, ako naman ang hihilahin mo? May importante tayong dapat na pag-usapan, Miss Coffee Vendor. Tiimbagang naan ng lalaki sa kanya. Walang nagawa na nagpahila na lamang si Karamira. Malakas ang kutob niyang hindi siya basta makakaalis doon. Kahit na kanina lang ay gustong-gusto na siyang tirisin ni Devlin para lang mawala siya sa landas nito. At gaya nga ng sinabi niya kanina, yun naman ang goal niya, ang mapansin siya ni Devlin a primero, na siyang nagaganap na sa mga oras na yon. Dinala si Karamira ni Devlin sa opisina nito sa loob ng Dev's Coffee Shop sa pag-aari ng binata. Pagkaupo nila, walang paligoy-ligoy na sinabi ng binata na dahil daw sa singsing na hindi nito alam kung paano napunta sa kanya, ay magiging misis na siya nito. Galing daw ang singsing sa abuela nito na may golden rule na kung sino man ang babae na magsusuot ng singsing na ipamamahagi ng matanda sa mga apo, ay siya nang mapapangasawa ng mga ito. Ano? Nahihibang ka ba? Nang dahil lang sa singsing na to, kailangan kitang mapangasawa? No way! Ayokong mapangasawa ang giamong masamang ugali, no? Gulat na wika ng dalaga. Bakit hindi na lang natin sabihin na kamukha lang to ng singsing na binigay sa'yo ng lola mo? Miss, kung hindi mo kilala ang lola ko si Doña Luisita, ang mabuti pa ilabas mo ang cellphone mo at saka mo isa-isahin ng mga info na makakalap mo tungkol sa kanya. Walang katulad ng singsing na yan. Pinasadya niya talaga yan sa kakilala niyang alahero. Exclusive ang design yan para sa mga apo niya. Saka hindi lang ikaw umaayaw sa kasal na magaganap. Ako nga tong nananahimik. Ginulat ako niyang daliri mo. Hindi rin kita gustong maging asawa, no? Mas gusto kitang mawala sa paningin ko. Pero hindi pwede dahil sinuot mo ang may sumpang singsing ni Lola na yan. Tugon ni Devlin sa tono ng tila ng mga problema.
Malalim na bumutong hininga ang babae. Napasulyap siya sa suot na singsing. Hindi siya mahilig sa alahas, pero nang mapulot niya yon, sinuot niya kaagad dahil napuna nga niyang unique ang disenyo. Halos lahat din ng tao sa paligid niya ay napupuna ang kakaibang ganda nun. So, sinasabi mo ba na wala na akong takas? Tama. Sikat ka sa social media. Hindi na ako magtataka kung nag-viral na ang video natin kanina. At malamang nakarating na kay Lola Doña Luisita ang balitang may nagsuot na naman ng singsing niya. Ang weird naman ng lola mo. Ano, hinihintay na lang niya na may mapangasawa kayo bago siya sunduin ni Lord? Kaya siya bumili ng kakaibang singsing at latagan kayo ng kakaibang rule? Maybe. Weird ka rin para isipin mo na basta mo na lang ako mapapapayag. Ayoko nga sabi magpakasal sa arroganting tulad mo. Hindi ikaw ang ideal man ko. Wala akong pake, miss. Kahit ayaw mo, ipapahanap ka rin naman doon niya Luisita. Sigurado ako madali ka niyang mahahanap kasi sikat ka bilang Miss Coffee Vendor. Kumunot ang noo ni Karamira. Teka nga, bakit parang ayos lang sa'yo na pakasalan lang ang kung sino na makakasuot ng singsing? Wala ka bang sariling utak o sariling desisyon? Kahit hindi ayos sa akin na magpakasal ng dahil sa role ni Doña Luisita, wala naman akong magagawa. Isinuot mo na yan, kaya ipipilit lang niya ang gusto niya. May sarili akong desisyon. Well, in fact, naisip ko nga ang annulment. Wala naman sa rule ni Grandma na bawal ang annulment. So, nakapag-decide na ako. Pakakasalan na kita. No romantic attachment. Just pure situationship. Marry me, Miss Vendor, at wala tayong magiging problema. Papayagan pa kita magtinda ng kape mo sa harap ng store ko. At hindi lang yun. Bibigyan pa kita ng share habang kasal tayo. Ano, payag ka na? At kung hindi ako pumayag, Aber? Mataray na tugon ni Karamira. Nasagasaan mo ang coffee shop ko. Kahit na nagbabayad ka ng tax, business permit and all, the fact na nakaagrabyado ka, pwede kitang sampahan ng kaso. At dahil bulok ang system ng Filipino, sasabihin lang ng abogado na mag-settle tayo bago pa masampa sa court ang kaso. Kaya mo bang umattend ng hearing? Kung kukuha ka ng libreng abogado at, sige na, nahimik ka na. Pumapayag na ako sa kasal na may annulment. Putol ni Karamira sa sinasaad nito. Hindi niya gustong maabala pa. Simpleng buhay lang ang nilayasan niya sa probinsya para magpunta sa Maynila at para makaharap nga ang lalaking ito. Hindi man niya ninais ang nagaganap sa mga oras na yon. Naisip niyang baka yun ang mas mainam na paraan para malapitan niya ito at masubaybayan na siyang ultimate goal niya sa ginawang pagpapapansin dito. May annulment naman. Mahihiwalayin ko rin ang arroganting to. Piping sambit na lang ni Karamira. Then let's have some coffee. Marami-rami rin ang dapat natin pag-usapan. Tulad na lamang ng business mo at business ko. Pinanaan ni Devlin. Marami talaga. Tulad na lang na magiging problema mo kung sakali. Sagot ng dalaga. Nilapitan niya ang nakakunot noon na coffee shop owner sa kahinintuan ng matapatan niya at sinukat ang taas nito na aabot lang sa kanyang balikat. Ayos lang ba sa'yo na masabihan kang bansot ng mga tao kung ako ang magiging misis mo? Hindi ako bansot, miss. Mataas ka lang para sa isang Pinay. Paingos na sambit ng lalaki. Tumawa si Karamira. Pero mukhang handa ka naman na maging bansot. So tara na. Wala naman akong pamilya kaya walang magagalit sa mga biglaan na desisyon ko na katulad nito. Basta, wag mo lang kalimutan ang annulment. Ano palang pangalan mo, miss? Tawagin mo akong Karamira. Ikaw ba? I'm Devlin na primero. Nice to meet you, Karamira. May future wife. Kinilabutan si Karamira sa sinabi ng lalaki. Pero narito na siya kaya sige lang. 5 araw pagkatapos ng kasunduan na no strings attached marriage, heto na sina Devlin at Karamira. Ikakasal na sila sa isang eksklusibong resort. Ayaw kasi na magiging mister niya na magkaroon ng fiesta sa kung saan-saan na social media platforms ang kanilang kasal. Karamira, iha! Nako, napaka-stunning mo sa simpleng puting dress na yan ni Liberon. Bagay na bagay sa height mo. Nagulat ang bride sa pagdating ni Doña Luisita. Palabas na po sana ako. Buti nag-abot pa tayo, Doña Luisita. Nahihiya niyang sabi. Mabait naman ang matandang babae. Sa iilang beses na nakasama niya at nakausap ito, okay naman siya rito. Pero hindi pa rin maiiwasan na mailang siya kasi napulot lang niya ang singsing at hindi pa man sila kasal ni Devlin ay may annulment ng usapan. Naku iha,
Talagang sinadya kita. Nung ikasal din ng apo kong si Argo sa Truman, pinuntahan ko rin ang mga babaeng pinakasalan nila bago simulan ng kasal. Naging bisyo ko na yata at kaligayahan. Hindi ko umibo si Karamira, kaya nagpatuloy ang Donya sa pagsasalita. Hinarap ang bride. Hinawakan at pinisil ang mga palad nito. Sinadya lang naman kita para magpasalamat sa'yo. Hindi ko kasi akalain na magpapakasal pa si Devlin pagkatapos na mabigo siya ng maraming beses sa pag-ibig at sa pagmamahal bilang anak at kapatid. Dahil sa narinig mula sa Donya, ay napahigpit ang kapit ni Karamira sa hip part ng suot niyang dress. Hindi po namin napag-usapan ni Devlin ang tungkol dyan. Siguro dahil po nag-move on na siya, Grandma. Tumawa ang matandang babae. Kung sa bagay, lahat naman ng tao ay kailangan mag-move on. Siguro rin ay sobra mo siyang natulungan mula sa pighati dahil sa nagawa mong pamimeste sa coffee shop niya. Nagtawanan sila. Sakalang unti-unti naglaho ang pagkailang ng dalaga sa matanda. Nang dahil sa mga viral videos, nalaman nga ng Donya ang tungkol sa pagpwesto niya sa harap ng Dev's coffee shop. Hindi nga lang alam ng dalaga kung binili ng Donya ang kunwaring kwentong pag-ibig nila ng apo nito. Ang sabi nila rito ay napulot nga niya ang singsing, pero sa pamamirwisyo na ginawa niya sa coffee shop owner ay nabato-balani sa ganda niya at diskarte si Devlin. Kung hindi man ito naniwala, hindi na yata yun mahalaga rito. Heto nga at tanggap siya nito bilang magiging bride ng apo nito. Maganda talaga ang bride ni Devlin. Mataas na babae pa at may balingkinita na katawan. Hanggang sa mga oras na yon ay napapamangha siya rito. Hindi niya pa nakakalimutan kung gaano kagaling na tindera si Karamira. Paano nagkaroon ng halos perpektong babae na katulad ni Mrs. Karamira Primero? Pininig ni Devlin ang ulo. Ganun na ganun din kasi ang katanungan na namutawi sa utak niya nang makilala niyang ex-girlfriend na si Abby. Inakala niyang perpekto ito pero nasa loob pala ang kulo. Yan tayo eh. Sabi mo sa lola mo kunwari na bato-balani ka sa ganda ko. Pero hayan, tingnan mong itsura mo. Nako, hindi porke groom kita, makakascore ka na sa akin ah. Magtigil ka, Devlin. Alalahanin mong pinirmahan nating kontrata. Untay ni Karamira sa kanya. Napakurap-kurap si Devlin. Siya nga naman, yun ang bato-balani. Ngunit syempre, hindi niya aaminin sa babae na nagagandhat siya at namamangha sa karakter nito. Tara na, ang dami mo pang sinasabi. Panunuplado niya rito, sabay tinalikuran ng bride. Until that very moment, hindi pa rin mapaniwalaan ni Devlin na naikasal siya. Kahit sabihin na fake lamang yun ng dahil sa pahamak na singsing at golden rule ng kanilang abuela, big deal na yun sa kanya kung tutuusin. Sa pagawala kasi na ex-girlfriend at sa mga nagawang mali nito sa kanya, nawalan na siya ng gana sa pag-ibig. Ikaw nga dyan, porke bansod ka. Ako na itong pinagbuhat mo ng mga bagahe. Reklamo ni Karamira ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nilingon ni Devlin ng babae. Gayon din ang hila nitong bag. Kanino bang mga bagahe ang binubuhat at hinihila mo? Sa akin nga to. Pero hoy, misis mo na ako, Devlin, kaya dapat lang natulungan mo ko. Nakasimangot na sagot ng bride. Kanda pa'y lipit ang mukha nito sa mga buhat. Ang laki mong taon, papatulong ka pa. Baliwala na nilayasan ni Devlin ng babae. Nauna na ulit siyang maglakad dito. Pagkatapos ng kasal nila, dumiretso sila ni Karamira sa condo unit niya. Nagkausap kasi sila nitong sa malapit sa Dev's coffee shop sila manunuluyan. Dahil kasama sa napagkasunduan nila ang paglalagay ng paninda ng babae sa tapat mismo ng coffee shop niya. Parang win-win situation. Kasama yun sa kanilang situationship agreement. Grabe, talagang ayaw tumulong ng mayabang na yun. Arrogante na, ang gentleman pa. Hinihingal na sumandal si Karamira sa malamig na metal ng wall elevator. Nakarating sila ron nang hindi talaga siya tinutulungan ng damuhong lalaki. Sa pagod ay napapikit pa siya. Kung didilat sana si Karamira, makikita nitong mataman siyang nakamasid dito. Nakasandal din sa kabilang bahagi ng metal wall si Devlin. Nakapamulsa ang dalawang palad at titig na titig sa hulas ng bride. Napailing siya at napangiti sa naisip. Hindi niya kasi pinagpalit si Karamira kanina, kaya nagbiyahe sila pa uwi ng suot pa nito ang wedding dress nito. Sorry late ko na na-realize kung gaano ka-awkward sa'yo na nakarating tayo rito na suot mo pang wedding dress na yan. Dumilat ang babae.
Nanlilisik ang mga mata. Buti naman naisip mo yan. Kainis ka. Napangisi ang lalaki. Excited na ako sa Monday. Excited na ako kung paano mo maibabalik ng triple ang mga sales na kinuha mo sa coffee shop ko. Umirap si Karamira. Marunong akong tumupad sa usapan. Basta ang gastos ng annulment ay sayo. At habang nasa sitwasyon tayo na ganito, 20% ng sales ng coffee shop ay sa akin. Hindi na nagsalita pa si Devlin. Nakipagtitigan lang sa bride na niluray ng itsura sa mga oras na yon. Tila na paso na nagbaba naman ng mga mata ang babae pagkatapos niyang mapagtanto na may magandang pares pala ng mga mata ang pinakasalan. Ngayon lang napunan ni Karamira na parang kape pala yun, na tila siya hinihigop sa mga oras at pagkakataon na hindi dapat. Pareho nilang gusto ang kape. At least, yun ang alam ni Karamira na dahilan kung bakit siya sumuong sa naging kasunduan nila ni Devlin. May parte sa kanya na hindi pa kayang iwan ang nasimula na tindahan, kahit pag ginawa niya yon na hindi kumita ang una niyang rason. Ikaw ang kauna-unahang gumawa niyan sa Pilipinas. Totoo ba yung sinabi mo sa vlog mo? Sa YouTube mo lang natutuhan ng paggawa niyan? Tanong ni Devlin habang nagsisimula na sa pag-aayos ng cart si Karamira. Monday na nga. 2 araw nang nakalipas mula nang maikasal silang dalawa. Kaya ito, trabaho naman na nga at tupagin nila. Inalisan nila ng motor ang cart niya at gaya sa kanilang napag-usapan, pinwesto nila yon sa harap ng Dev's coffee shop. Oo, wala namang hindi na kayang alamin dahil kay Google at YouTube. Yung mga tanim kong gulay sa probinsya namunga yun ng sobrang dami dahil inaral ko rin kung papano. Simpleng sagot ng dalaga. Katulad sa ginagawa ni Devlin sa sariling coffee shop, nilalaga rin ni Karamira ang mga coffee beans at saka inaral kung paanong mahaluan ng iba't ibang flavor. Alam niyang ang tinutukoy ni Devlin ay siya lang ang nagtinda nun sa kalsada. Nakasanayan na kasi ng tao na nabibili lang ang ganong klase ng kape sa mga coffee shop na tulad sa pag-aari nito. Kaya pala ang tangkad mo. Panay gulay ang kinakain mo, Karamira. Ay, buti nabanggit mo yan. Alam mo, Devlin, naisip ko, what if ipagluto naman kita ng gulay? Sa tingin mo mahabol pa kaya natin ang height mo? Balik na pamubos ka ni Karamira sa lalaki. Sumimangot ito. Bilisan mo na lang dyan at nang mabuksan na natin yung cart mo. Excited na ako magbilang ng kikitain ko ngayon. Malawak na ngumiti ang dalaga. Ito ang nagsimula ng mainis pero pikon pala. Devlin, ganyan ba kapag na broken-hearted? Parating negosyo na lang ang iniintindi? Bakit tinatanong mo pa? Hindi ka ba na broken-hearted because of love? Natawa si Karamira. Nilingon ng kausap. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na hindi pa? Sure, nasaktan ako nang mawala ang parents ko at ang aso ko. Pero sa love na tulad sa napagdaanan mo, wala pa. Iniwasan ko. You're crazy then. Lahat ng tao kailangan at napagdaanan na yon. Para maging strong ba? Diyos ko, hindi pa ba ako strong sa'yo? Natigilan si Devlin. Siya nga naman, strong ang isang to. Sa sinabi lang na nagtatanim, mag-isa raw sa probinsya at wala ng parents at pamilya. Sobrang tapang na ni Karamira. Pero kung may manliligaw naman sa'yo, ayos lang, di ba? I mean, mahirap lapitan ng tulad mo. Magbabaka sakali lang ako. Wika ng isang boses. Naudot ang pag-uusap ni Devlin at Karamira dahil sa pagdating ni Larkson o Primero. Isa ito sa apo ni Doña Luisita at tumayong bestman ng kasal nila. Ewan ba naman ni Karamira kung bakit pati ang peking kasal nila ay chinismis pa ni Devlin dito. Hayun tuloy, hanggang sa natapos ang kasal ay kinukulit siyang ligawan ng lalaki. Oh, ayan na pala magpaparana sa'yo ng pagiging broken-hearted. Ani Devlin sa nang-aalaska na tono. Nakipag-fistbomb ito sa bagong dating na pinsan. Loko, ngayon pa nga lang ako poporma, broken-hearted na kagad ang bukang bibig mo. Sagot ni Larkson. Nagtawanan ang dalawang kolokoy. Napunan ng dalaga na walang bitbit na kahit na ano ang lalaki. Siguro, naisip pa rin na masagwa na makita ito ng tao na dinadalhan siya ng bulaklak dahil kahit sabihin pang fake ang kasal nila ni Devlin, humarap pa rin sila sa altar at may mga nakasaksi na kinasal sila. Kung hindi mo kasi na itatanong, nabanggit sa akin itong si Karamira na hindi pa siya nasasaktan ng pag-ibig. Hirit ulit ni Devlin. Pero sure ako na hindi mo sa akin mararanasan yun, Karamira. Pakyut na tura ni Larkson sa kanya. Nairolyo na lang ng dalaga ang mga mata.
Manahimik na nga kayo. Maghanap buhay na lang tayo. Hindi yun ang unang beses na may nagparamdam sa dalaga para manligaw. Kaya alam na ng babae kung paano maiiwasan ng isang ito. Ang sabi ng mga nakaumpukan na chismosa ni Karamira noong kasal nila, buhat daw nang lumitaw sa Primero family si Devlin. Si Larkson daw ang unang tumanggap dito, bukod sa lola ng mga ito. At oo, ganoon kasira ulo si Devlin. Sa kasal pa lang, nang tanungin ito ng pinsan kung maaari siyang ligawan, sumagot agad ito ng oo raw. Wala raw problema. Bakit daw aawatin ito si Larkson? Sa na-love at first sight ito sa ganda niya. Pero tingin naman ni Karamira, sa diskarte lang niya na love at first sight ang lalaki. Nang lumipas kasi ang oras na kasama niya itong magtinda sa cart niya, lahat na lang nang nalaman nito sa internet tungkol sa kanya ay tinanong at pinilit na mabigyan ng kasagutan mula sa kanya. Pinagbigyan na lang niya si Larkson at nang hindi naman masayang ang effort nito sa pagpunta sa kanya. Hindi nga nagkamali ng sapantaha si Karamira. Pagkalipas lang kasi ng 5 araw, ay nakatanggap siya ng email buhat sa pinsan ni Devlin na si Larkson. Ang sabi, iniimbitahan daw sila ng lalaki para i-feature sa vlogs at sa website nito. Napailing na lang siya at napangiti nang mapasadahan ng kabuuan ng nilalaman ng email. Pinabasa niya yun kaagad kay Devlin. So, pumapayag ka ba sa gusto ng pinsan mo? Tanong niya sa lalaki. Gabi at nagpapahinga sila pareho sa sala ng bahay na pinagsasamahan nila. Nakasanayan na nilang sabay na mag-gadget bago matulog. Sa nakalipas na mga araw, agad na nakabawi ang Dev's Coffee Shop sa nalagas nakita nito ng 2 buwan. Tuwang-tuwa sila. So far so good naman sila ni Devlin. Parang nagkaroon lang si Karamira ng lalaking bersyon ng matalik niyang kaibigan sa probinsya na si Martha. Why not? Malay mo naman, baka naghahanda na siya sa future niyo kaya kayo inimbitahan. Kibit balikat na tugon ng lalaki. Pinukol ni Karamira ng isang piraso ng popcorn si Devlin. Anong future ang pinagsasasabi mo? Buwang. Oh, bakit? Pinaghahandaan naman talaga ang future ah. Kikita siya kapag na-feature niya tayo at ma-feed niya ang imagination ng followers niya. So marami siyang mailalaan para sa magiging hep? Pagputol ni Karamira sa sinasabi nito. Huwag ka nang magbanggit pa ng kung ano-ano, okay? Matutulog na ako. Good night na, Devlin. Tumalikod ka agad siya para matigil na ang lalaki. Ayos lang sa kanya ang asaran, basta wag nang mahaluan ng usapang pamilya. Good night. Mapanaginipan mo sana kung ilan ang magiging anak niyo ng pinsan ko. Binalibag ni Karamira ang pinto ng tinutulugan niyang kwarto para hindi niya gaanong marinig ang huling sinabi ng lalaki. Kung alam lang sana nito na ayaw niya ang topic patungkol sa pamilya, lalo na ang usapang anak. Ngunit ang pinakaiiwasan na topic ni Karamira ay sadyang sinusundan siya at sinusubok kapag may pagkakataon. Ilang anak ang pinapangarap niyo nitong pinsan ko na si Devlin na primero? Yun ang unang katanungan na inilapag ni Larkson sa kanila. Lihim na napaismid si Karamira. Hindi na nga nagsayang ng oras ang lalaki. Agad silang in-schedule para sa nais nitong interview at yun pa talaga ang inuna sa lahat ng tanong, kahit alam naman nitong hindi sila normal na couple ni Devlin. Honestly, wala pa akong plano kung anak ang pag-uusapan. Si Devlin ang unang sumagot. Having kids means a lot, like being responsible to make them happy and let them be wild at the same time. And I think for now, hindi pa namin handang ibigay yun ni Karamira sa kanila. Nakafocus kami sa business namin. Our main goal is to grow our funds for our future. And besides, hindi naman ako manganganak. So si Mrs. na bahala. Kung ayaw ng Mrs. ko, ayaw ko rin. Napatitig si Karamira kay Devlin nang balingan siya nito. Nagkangitian sila. Nakilala niya ang lalaki na medyo hambog, arogante, iritable at madaling kausap. Pero hindi niya nakita rito ang mga ganoong pananaw. For a while there, nangarap tuloy siya na sana ay hindi peke ang kasal na namagitan sa kanila. Kung sakali pala, nakatagpo na siya ng lalaki na hindi siya pipilitin na magkaroon ng anak. Karamira? She blinked. Siya na pala ang tinatanong ni Larkson, hindi pa niya alam. Masyado siyang nalunod sa gwapong mukha ni Devlin. Kahit mas maliit ang lalaki sa kanya, bigla ay lumaki ito sa kanyang paningin dahil sa mga tinura nito. Tumikhi muna siya. Yes, tama naman si Devlin. Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol sa anak. Huwag mo naman kami pangunahan.
Pabiro niyang ani kay Larkson. Tumawa naman ng interviewer at si Devlin. Hinikpitan ni Karamira ang paghinga niya upang sandali siyang kumalma. Nagbantra siya na hindi siya dapat umalis doon at naka-livestream sila. Tinatak niya rin sa utak niya na hindi lang siya ang sensitibong tao na nabubuhay sa mundo, kaya dapat niyang kontrolin ang sarili. Lumuwag naman ang paghinga niya nang ang mga sumunod na tanong ay hindi na masyadong seryoso na katulad sa una. Para saan ang mansanas? Tanong ni Karamira. Naglabas kasi si Larkson ng mansanas na nakatali. Parang alam ko ng laro na to. Natatawang sabi ni Devlin. Ang instruction ng game, bawat tamang sagot ay may katumbas na isang kagat sa nag-iisang mansanas na nakatali sa gitna ni na Devlin at Karamira, habang ang mga kamay naman nila ay nasa kanilang likuran. Malaki naman ang apple. May surprise gift daw na naghihintay kung makakakuha sila ng mataas na score. Unang tanong, gusto ba talaga ng mga bubuyog ang kape? Pagkatanong nun ni Larkson, sabay na nag-yes sina Devlin at Karamira. Tama naman ang sinugot nila kaya sabay rin nilang kinagat ang mansanas. Attracted ang mga bubuyog sa kape at ang sabi sa pag-aaral, ang bulaklak ng kape ay may caffeine rin na nakaka-addict para sa naturang insekto. Walang pinagkaiba yon sa reaksyon ng mga coffee addict na tao sa caffeine. Second question, prutas nga ba ang kape? It is, yes. Si Karamira lamang ang nakasagot, kaya siya lang ang kumagat sa mansanas. Nakalimutan ko na yan. Wow, pumupuron na ako. Marahan na natawa si Devlin pagkawika niya noon. Pwedeng prutas ang coffee cherries. Ano ka ba? Nako Devlin, mukhang ang dapat mo ng pangarapin sa susunod ay coffee farm. Biro ni Karamira sa lalaki. Gusto ko nga talaga, pero sa ngayon kapos pa sa budget. Lalo pa akong kinapos dahil sa'yo, di ba? Bungisngis ang tugon ng dalaga sa dalawa. Isa rin sa kahanga-hanga na katangian ni Devlin ay ang paggasta nito sa sariling pera. Hindi nito masyadong dinidibdib na anak ito ng mayaman na angkan ng aprimero na anytime ay maaari namang gumastos mula sa pera ng angkan. Last question. Puko sa kanila ni Larkson. Guys, pwede bang wag magkape sa umaga? Nagkatawanan sina Devlin at Karamira. Pareho kasi na hindi ang tunay na sagot nila kung realidad ang pag-uusapan. Pero dahil laro lang at hindi naman tungkol sa kanila mga tanong, nag-yes sila. It was indeed a humorous mind game question. Siyempre, pwedeng-pwede na hindi magkape sa isang araw ang tao na hindi naman talaga nagkakape. O di kaya ay yung mga sinisikmura sa kape. Huling kagat na nila sa mansanas yun. Hindi naman nila sinadya. Nagkasabay sila ng akma sa pagkagat, ngunit sa pagkakataon na yun ay bigla na lang nahulog ang mansanas bago pa nila yun makagat. The next thing they knew, nag-smack kiss na silang dalawa. No boyfriend since birth si Karamira. Kaya labis na nakakabigla para sa kanya ang walang salitang pagdadaiti ng mga labi nila ni Devlin. Kung bakit ba naman kasi isinabit ang mansanas na sumakto lang sa ilong ni Devlin ng taas. Siya tuloy ang nagmukhang nakayuko at humalik sa lalaki dahil nga sa height difference nila. Noong ikasal sila ay hindi naman lumapat sa labi niya ang labi ni Devlin, pero ito ngayon ay damang-dama niya. That's a wrap. Nagulat sila sa pakwelang hiyaw ni Larkson, kaya nagkahiwalay ng di oras ang labi ni na Devlin at Karamira. Inanunsyo rin ng lalaki kung kailan sasabihin ang surprise na premyo para sa kanila. Saka nagpasalamat na sa kanilang kooperasyon. Ngiti-ngiti pa ito na tila tinitukso sila. Napailing na lang si Karamira. Diyos ko, gumaganon si Larkson pero ang sabi nito ay liligawan siya. Ibang na yata ang isang yun. 2 araw pagkatapos ng shoot nila para sa vlog at website ni Larkson, tinanong si Karamira ni Devlin. What do you think of Larkson, Karamira? Wala siyang patid sa pagpunta sa coffee shop para masilayan ka. Sa tingin mo ba, mabobroken-hearted ka na nga talaga sa kanya? Gaya ng inaasahan, dahil kilala si Karamira bilang si Miss Coffee Vendor, nag-hit ang vlog ni Larkson. Gusto rin ng tao ang naging istorya ng pag-iibigan nila ni Devlin, na siyang kasinungalingan na sinabi nila kay Doña Luisita. Idagdag pa ang pagkakaiba ng height nilang dalawa. Binansagan pa na special love ang kwento nila. Umiling si Karamira. Siguro yun na nga rin ang pinapanood ni Devlin ngayon. Hawak kasi nito ang iPad tablet.
Buntong hininga niyang sinagot ang tanong nito. Wala. Sinabi ko naman sa'yo, iniiwasan ko ang ganyang bagay. Saka teka nga, kesa kung sino-sinong taong binabanggit mo, bakit hindi ka nalang mag-focus sa atin? Napamulagat ang lalaki na nagdodrawing sa iPad tablet. What? Karamira, kung iniiwasan mong ma-broken-hearted, ako rin, uy. Kaya wag mong mapasok-pasok sa akin yung focus sa atin. Ako nga nagbansag sa agreement natin, remember? Situationship lang to. Relax lang. Imbes na matawa sa biro ni Devlin, ay namewang si Karamira. Halos 2 linggo na tayong nagsasama sa iisang bubong. Hoy Devlin, yung toothpaste, maraming beses ko nang sinabi sa'yo na pindutin mo sa dulo at wag sa middle part. Yung house slippers mo, sinabi ko na rin sa'yo na wag mong ilabas sa teresa kapag gabi na't nakapag-mop na ako. Makapalang alikabok sa terrace na ipapasok mo rito kung kailan nakapaglinis na. Tapos yung mga damit na hinubad mo, ilagay mo naman sa tamang lalagyan. Focus sa mga gusto mo pala ang tinutukoy mo. Sarkastiko ang sabi ni Devlin. Sorry dati kasi mag-isa lang ako rito. Wala namang nagbabawal sa akin na gawin ko yan at yun. But wait, may cleaning service naman na pumupunta rito every Sunday. So anong problema kung hindi ka maglinis? Hindi mo sila pwedeng asahan palagi. Mamamaho ka kung nagkataon. Sapo ang noon na sambit ni Karamira sa lalaki. Sige nga, paano kung wala ako rito ngayon? Ano na lang ang nangyari sa'yo? Sabi mo hindi ka madalas dito. Ito na ang pinakamatagal mong stay sa unit mo. Tapos sabi mo rin wala kang balak mag-asawa na. Oh, paano ka na? Nagbibiro lang naman si Devlin. Hindi naman niya akalain na seryoso pala si Karamira sa ginagawang paglilinis sa condo unit. Naalala niya tuloy ng bagong dating ang babae sa bahay. Kaagad itong nag-ayos ng tulugan nila. Magkaiba man ang kwarto nila, inayos pa rin ito ang sa kanya. At walang araw na hindi siya inaasikaso ng babae, na animo tunay niya itong asawa. Bagay na unti-unti niyang nakakasanayan, at natatakot siya na kapag hiwalay na sila ay hahanap-hanapin niya. Sabi ko naman sa'yo may hard cleaning service ako, Karamira. Hindi ko rin iniisip na magiging maid ko ang papangasawa ko. Tumayo si Devlin. Binitiwan niya ang hawak na iPad tablet. Hindi sakop ng cleaning service ang ginagawa mo sa toothpaste, Devlin. Hindi rin nila trabaho ang pag-alis ng mga ganito. Pwede naman kasi itong tanggalin, lalo kung nakakasagabal. Anang babae. Ang tinutukoy ay ang nakalawit na kung ano sa window blind. Balak lang niyang lapitan si Karamira para tulungan ito sa kasalukuyan na ginagawa nito. Ngunit nahinto siya sa paglalakad. Ngayon lang ulit napatigil si Devlin sa long legs ng isang babae. Karamira is wearing short denim shorts. Dahil doon at dahil na rin sa pagkakatuntong nito sa upuan, naging center of attraction tuloy para sa kanya ang legs nito. Hindi pa nga siya tapos sa pagkaligalig ng smack kiss na namagitan sa kanila. Heto pang isa. Ay, butiki! Otomatiko ang naging paglapit ni Devlin sa babae. Nagkamali kasi ito ng tapak sa tinutungtungan na silya kaya nadulas. Lagapak naman ito sa makapal na carpet na nabili niya pa sa Morocco. But still, ang instinct ni Devlin ang nagtulak sa sarili na saluhin ng babae ng gaya sa napapanood niyang clip sa movies. And just like in the movies, sa ibabaw niya naglanding si Karamira. Their noses barely touched. Normal na ngang matigilan sila sa ganung pwesto. Tama ang lahat. Papantay rin ng 2 tao na magkaibang height sa pwestong kasalukuyan nilang kinalalagyan. Para talagang kape ang mga mata mo, Devlin. Bigla'y parang wala sa sarili na wika ni Karamira. Mahirap nang alisin ang tingin sa tuwing matagal na natitigan. Ikaw rin, amoy kape ka naman, Karamira. French vanilla coffee. A classic coffee flavor na hindi tatanggihan ng kung sinong makakaamoy. Marahan na tumawa ang babae. Vanilla kasi talaga ang scent ng cologne na ginagamit ko. Kaya naman pala. Pero may tanong ako. Ano yon? Nakangiti at di na nangangarap ang babae na mariing nakatingin lang sa mga mata ni Devlin. Alam mo ba yung itsura ng itlog kapag napisa? Otomatiko ang pamimilog ng mga mata ni Karamira. Kaagad niyang nakuha ang ibig sabihin ni Devlin. Late na niyang na-realize na napaka-intimate ng pwesto nilang dalawa. Grabe, naniniwala na ako ngayon na hindi ka pa nababroken hearted. Hindi mo halos naramdaman ng nadaganan mong mga itlog. Inosente pa pala si Miss Coffee Vendor.
Buska ni Devlin sa babae ng kapwa na sila nakaayos ng tayo. He, kung ano-anong iniintindi mong kalokohan dyan, yung mga pinapaayos ko sa'yo. Kapag ikaw talaga hindi nag-improve, lalayasan kita, Devlin. Nag-walk out na si Karamira. Tumuloy sa inookupan nitong kwarto. Naiwan si Devlin na may malawak ng ngiting nakapaskil sa labi. Malinaw na nakita niya kasi kung paano pamulahan ng muka ang sikat na coffee vendor. Hindi niya akalain na muli siyang matutuwa ng ganun si isang babae, pagkatapos niyang iwasan ang mga tulad nito pagkatapos nila ni Abby. Ngunit siya rin ang sumaway sa sarili. Naalala niyang kaya nga niya itinatanong ang estado ni Larkson sa babae dahil ayaw niyang mahalata nito na nililigalig siya ng pagkakadaitin ng mga labi nila nung nakaraan. Nang nakaraang araw pa siya iniiwasan ni Devlin. Ewan ba ni Karamira kung siya lang o masyadong busy lang ang lalaki. Sa halos isang buwan nilang pagsasama, ay bumulusok na kasi ang sales nito at napantayan na ang tipikal na kita. Galing ka ba sa office ni Dev? Tanong niya sa nakasalubong na male assistant ni Devlin na si Aris. Yes ma'am. Bakit po? Anong ginagawa niya? Busy ba? Kung sasagot ng hindi ang kausap, iiwan niya sandali ang cart para puntahan ng lalaki. Almost lunchtime na kasi. Dati-rati naman, si Devlin ang kusang lumalapit sa kanya para ayain siyang kumain. Umiling si Aris. May kausap lang siya sa cellphone. Kung hindi si Sir Larkson, malamang si Sir Connor. Silang dalawa lang ang malapit niyang kaibigan eh. Hindi pa na-meet ni Karamira si Connor. Pero may iilang convo sila ni Devlin at Larkson na nababanggit to. Lately ngayon nasabi ng huli na ang doktor daw ang siyang personal doctor ng ex-girlfriend ni Devlin na si Abby. Wala ang naturang manggagamot sa kasal nila dahil nasa conference abroad. Patungkol daw sa komplikadong mundo ng medisina, kaya ito nagtagal sa iba't ibang bansa. Wala siyang ideya sa itsura nito, dahil ang napangasawa niya ay ang tipo ng tao na hindi nagdi-display ng mga litrato sa bahay. Katwiran nito, sa bahay lang daw ng pamilya may ganon, hindi na daw dapat dalhin sa kondo. Pero baka si Sir Lark ang kausap niya. Ang sabi kasi may darating daw na babae rito. In-order daw ni Sir Dev. Dagdag na sabi ng male assistant. Sige, ano? Teka, babae ba ka mo, Aris? Hindi na siya nasagot ni Aris. Bagkos ay ngumuso ito sa entrance ng Dev's coffee shop. Si Larkson ang bagong dating. May kaangkla ito na babae. Mukha namang disente pero sabi ng chismosong si Aris, in-order daw yun ng boss nito. Nasisiguro ni Karamira. Halos kasing taas ng babae si Devlin. Hindi katulad niya. Napagkakamalan silang mag-ati sa daan dahil sa diferensya ng height nila. I'm here because today is the day, Karamira. Untag sa kanya ni Larkson. Normal na sa lalaki ang pagiging palabiro na medyo hambog ang style, kaya hindi na siya nagugulat kapag gumaganon to. Sabi nga ng mga barista ron, ito lang daw ang tanggap nilang hambog dahil sa gandang lalaki nito. Anong today is the day ka riyan? Kunot noon naman na sagot niya. Wala sa loob na nasundan niya ng tingin ang babaeng kasama nito. Kumalas kasi yun ng hawak kay Larkson at saka nagtuloy sa coffee shop. Dumiretso na sa opisina ni Devlin. Saka ano yun? Ang sabi ni Aris, in-order daw ni Devlin ng babaeng yun? Tumawa si Larkson. From time to time talaga, naiisipan ni Devlin ng mga babae. Ikaw ba naman tong healthy ka naman, magda-diet ka ba sa chicks? Malokong turan pa nito. Sumimangot si Karamira. Alam ba to ni Grandma? Napamulagad ang kausap. Ha? Naku, huwag mong sabihin kay Grandma tungkol dito. Tarantang sabi ni Larkson. I mean, magagalit yun kasi kasal na kayo. Siya pa nga ang nag-utos na irehistro ang certificate niya sa... Pinatahimik ng dalawang daliri niya ang bibig ng lalaki. Tumahimik ka na, Larkson. Nakukuha ko na ang ibig mong sabihin. Ani rito ni Karamira. Naghubad siya ng apron pagkatapos. Ngayon ba magaganap yung surprise na papremyo pa sa vlog mo? Tumango si Larkson. Di tara na. Hintayin mo ako, mag-aayos lang ako sandali. Mabilis nang tumalikod ang babae. Sasama na lang siya kay Larkson. Kung hindi kasi siya aalis sa Dev's coffee shop, ilalagay lang niya ang sarili sa kahihiyan. Nakakahiya sa mga staff ni Devlin na asawa siya nito. Tapos may babaeng dinala sa opisina ang mister niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga ito sa kanya? Isa siyang tanga at martir na misis?
Pero naguguluhan din siya kung bakit tila nais niyang bulabugin si Devlin sa office nito. Kaya mas mabuting sumama na lang siya kay Larkson. Sandaling oras lang ang naging biyahe nila ni Larkson patungo sa Enchanted Kingdom. Akala pa naman ni Karamira ay magtutungo na sila sa Palawan. Pero ayos na rin, wala naman siyang problema sa amusement park. Pumupunta ang mga adult na katulad nila sa lugar na tulad niyon para maglibang at magsaya. Na siyang sa tingin niya ay kailangan niya talaga sa mga oras na yon. Inabutan siya ni Larkson ng ice cream pagkatapos nilang sumakay ng ilang rides. Nagpahinga muna sila sa isa sa mga upuan na nakakalat sa lugar. Coffee ice cream yan. Alam ko naman na sandali lang kayong mawalay sa coffee shop niyo. Natuturetin ng mga coffee lover hearts na mga tulad niyo. Biro ni Larkson sa kanya. Thanks, tipid niyang sagot. Nasa amusement park tayo pero parang hindi ka na-amuse. Failed yata tong naisip ko ah. Inirapan niya ang lalaki. Ginawa mo lang ata to para pampalubag loob. Ha? Bakit ko naman palulubagin ang loob mo? Natatawang ani Larkson. Siguro dahil dun sa babae na hinatid ko kay Devlin, no? Halakak na ang sunod nitong ginawa. Nako, mahirap yan. Mukhang hindi na yata fake wedding ang susunod na kasal na mamamagitan sa inyo ni Devlin, ah. Saglit na natigilan si Karamira sa sinabi nito. Gusto nga ba niyang maging totohanan na ang lahat sa kanila ni Devlin? Pero yun din ang tanong na nais niyang takasan noon pang nakaraan, na dinaan niya sa galit-galitan ang pagkatorete at nigalik sa aksidenteng pagkakadaiti ng mga labi nila ni Devlin. Muntong hininga na napasulyap siya sa singsing na siyang naging simula ng lahat. Masagwa lang na makita ng mga tao na ganoon ang ginagawa niya sa coffee shop, kahit sana anong mangyari, kahit pa alam niyang fake lang ang kasal namin dahil sa singsing na to. Sana man lang magkaroon siya ng delikadesa. Nakakalungkot na wala siya nun, Larkson. Pasaway talaga ang pinsan mo na yon. For sure, naisip din naman niya ni Devlin. Kung naisip niya, hindi niya sana ginawa. Hayaan mo na nga yun. Sabi na lang ni Larkson. Mag-enjoy ka na lang dito. Ginawa ang pasyalan na to para mag-enjoy yung mga pumupunta. Tapos malulungkot ka dyan. Bumaling ito sa dalaga. Teka nga, para ka palang bata kumain. May ice cream ka pa sa lips mo. Oh. Mabilis na pinunasan ni Larkson ang gilid ng bibig ni Karamira. Hindi ito naawat ng babae kaya hinayaan na lang niya kahit yun ang unang beses na may gumawa sa kanya ng ganon. Bigla tuloy naalala ni Karamira na nitong mga nakaraan sa tuwing sabay silang kumakain ni Devlin, napapatitig ito sa kanya. Siguro nakikita rin ito na makalat siyang kumain, pero ni minsan, hindi man lang nito tinangka na punasan yun, na tulad sa ginagawa ngayon ng pinsan nito. Nakakalungkot naman na ngayon niya pa naisip na siya ang giver sa situationship nila ni Devlin. Taker lang ito. Pangarap niyang makapangasawa ng lalaking aalagaan siya at mamahalin. Yung sweet din at may pakialam. Pero mukhang bigo siya sa pangarap niya. At ang lahat ng yun ay dahil lang sa singsing na napulot niya lang at sa pangako niya sa, "Let's go home. Nasasakal ako sa lugar na to." Baritaw ng boses at paghatak ni Devlin sa pulso ni Karamira ang pumutol sa nilalaro ng isip ng babae. Devlin, saan mo dadalhin si Kara? Habol naman sa kanila ni Larkson. Tulad ni Karamira ay nagulat din ito sa biglaang pagsulpot ng pinsan. Damn you, Larkson. Kailan pa naging Kara ang pangalan ni Karamira? Oh, edi Karamira. Saan mo nga siya dadalhin? Saka anong nangyari dun sa in-order mong babae? Napipikon na huminto sa paglalakad si Devlin. Hinarap nito ang hila-hila na babae. Nag-message ka raw kay Grandma. Sinabi mo na may ibang babae sa office ko. Kaagad na nagpunta si Grandma sa coffee shop. Pinasara na niya ang store ko dahil sa'yo, Karamira. Tapos malalaman kong umalis kayo nitong siraulo na to nang hindi kayo nagsasabi sa akin. Pinaglipat ng lalaki ang matalim na tingin kay Karamira at Larkson. Naningkit ang mga mata ng babae. Binawi niya ang pulso rito. Sa kamarahan na hinampas niya ito sa dibdib. Dapat lang naman na mapagbawalan ka, Devlin. Hoy, wala kang delikadesa ah. Gusto mo pang magpaalam kami sa'yo? Samantalang ikaw wala ka namang pasabi ng umorder ka ng babae. Nakakadiri ka. Delikadesa what? Dahil anong tawag mo sa naabutan kong ginagawa niyo ni Lord? Asik ni Devlin. Napaawang ang labi ni Karamira. Anong ginagawa? Hindi na ulit siya ni Devlin sa kamay. Umiling-iling pa.
Tara na, sa kotse na tayo mag-usap. Nasasakal ako sa lugar na to. Dev, nagkakamali ka, okay? Wala kaming ginagawa ng asawa mo. Pinunasan ko lang yung kalat sa bibig ni Kara. Naputol na ang sinasabi ni Larkson. Sinapak na ito bigla ni Devlin dahil sa inis. Sinabi ko na sa yung Kara Mira ang pangalan niya. Gago ka. Asik nito sa pinsan. Devlin, ano ka ba? Para kang bata na tinutopak. Saway ni Kara Mira. Dinaluhan niya si Larkson. Kung sa bagay, pwede ka pa nga umasta ng ganyan dahil bansot ka. Dagdag pa niya. Aware naman siyang kahit na siya ay nag-aasal bata na sa mga oras na yon. Inis pa rin kasi siya sa lalaki. Hindi tama ang pag-order nito ng babae ng harap-harapan sa kanya. Oo nga't hindi nabubuhay ang isang healthy meal na walang aksyon na ginagawa. Pero ang kanya lang, sana na may hindi na niya nalaman. Pwede namang sa hotel nito dalhin ng babaeng yun. Pero sa store pa talaga naisipan ng bansot. Sinabi ko nang hindi ako bansot. Matangkad ka lang. Ganting sabi ni Devlin. Sumakay nga kayong dalawa sa Ferris wheel. Sigurado ako magpapantay ang height niyo ron. Sarkastikong sabad ni Larkson. Sa punito ang nasaktan na panga ng bumangon. Tila wala lang naman dito na nasapak ng pinsan. Nakukuha pa kasing mang-asar. Okay ka lang ba, Larkson? Nagwo-worry na tanong naman ni Kara Mira. Mahalaga pa sa'yo yang si Larkson. Ako ang asawa mo. Hindi ako pumupunta sa lugar na to pero dahil sa'yo ginawa ko, Kara Mira. Tumayo ang babae, na maywang sa harap ni Devlin. Tumingala ang huli dahil masyadong lumapit si Kara Mira. Sinusumbatan mo pa ako ngayon? Bakit? Inutusan ba kitang sumunod dito, ha? Nanira ka na nga ng mood na napaka pa ng pinsan. Sa kayong nagawa mo kanina, anong tawag mo ron? Tiimbagang, nakatingalang tumugon si Devlin. You're too tall. Ano? Kunot no ang sambit ni Kara Mira. Basta, tara na. Hinila na naman siya nito. Pero hindi pa man sila nakakalayo ng nilalakaran. Sumalabat na ang paa ni Kara Mira. Pinatid siya ni Larkson. For the second time, naglanding siya sa matigas na dibdib ni Devlin. Halos magkapingki na naman ang kanilang mga ilong. Pero ang pagkakaiba lang sa noon, ngayon ay kaagad siyang pasunggab na hinalikan ng lalaki. Natapos ang halik ngunit nakatulala pa rin si Kara Mira sa gwapong mukha ni Devlin. Pareho silang napatitig sa bawat isa. Hindi nga lang sigurado ng babae kung pareho ba ang iniisip nila. Ngunit ang ritmo ng pintig na kanilang mga puso, tila pareho naman. Bakit mo ako hinalikan? Paanas na tanong ni Kara Mira. Malumani na ang tono. Dahil gusto ko. Nung nakaraan ko pa dapat ginawa yan. Mula nang magdampi ang labi natin dahil sa mansanas, lagi kong naiisip na sana tinuloy ko na yun. Walang gatol na pag-amin ni Devlin. Hindi na nagulat ang babae. Ilang segundong mataman lang niyang tinitigan ng gwapong mukha ni Devlin bago siya muling nagsalita. Kapag nagsiselos, selos lang. Walang halikan, Devlin. Nasa public place pa naman tayo. Malakas na tumawa ang lalaki. Public place nga amusement park na yon, pero sikat naman si Miss Coffee Vendor, kaya baliwalang eksenang yun sa mga tao. In fact, kanina pa nga sila kinukuhanan ng video at litrato ng mga tao sa paligid, gamit ang mobile phone ng mga ito. Tara na, kailangan na nating umalis dito para mapaamin mo ako kung nagsiselos nga ako. Ani Devlin. Hinapit siya sa bewang ng maliit na lalaki para maalalayan siyang tumayo. Tuwid na silang nakatayo at nagpapagpag ng mga suot nang may tumawag kay Kara Mira. Sabay na nilingon nila ang bagong dating. Namilog ang mga mata ng babae nang makilala niya kung sino ang tumawag sa pangalan niya. Doc James? Oh, magkakilala pala kayo ni Connor? Singit ni Larkson sa pagkakatigalgal ni Connor at Kara Mira sa isa't isa. Connor? Naguguluhang tanong ni Kara Mira. Pinaglipat ang tingin sa tatlong lalaki. So, ibig sabihin si Doc James at si Connor ay iisa? College friend daw sina Connor at Devlin. Pagkatapos nilang magkagulo sa amusement park, dumiretso silang lahat sa pinakamalapit na restaurant upang doon makapag-usap at kumain. Sa hinaba raw kasi ng taon, ngayon lang ulit nagkita sina Connor at Devlin. Nakatanggap ng tawag si Larkson mula sa kuya na si Klein, kaya nagmamadali na itong umalis. Isusurprise sana kita, Devlin. Pero ako palang masusurpresa pagdating ko.
Panimula ng doktor. Sinundan nito si Devlin sa Laguna, kaya nakarating doon ang binata. Nagulat ako nakakilala mo tong si Karamira. At siya pa palang napangasawa mo. Minsan, hindi ko na alam kung pagmumukha o doktor talaga ang propesyon ko. My bad, Devlin. Hindi ako nakikibalita sa mundo kapag toxic sa trabaho. Hindi ko naisipan na tingnan kung ano itsura ng napangasawa mo. Bahagyang natatawa na panimula ni Connor. By the way, kinabahan ako na mag-reply ka na nasa amusement park ka. Sabi mo emergency lang. Ako, baka pati ikaw madala sa emergency dahil allergic ka sa lugar na yun. Marahan din na tumawa si Devlin. Ayos lang ako. Nagulat din nga ako eh. Hindi masyadong nanikip ang dibdib ko kanina sa amusement park. So, paano kayo nagkakakilalang dalawa? Pinaglipat nito ang tingin sa doktor at kay Karamira. Huwag mo sabihin, pasyente mo rin si Karamira. Umiling ang babae. Kay ate ko siya nakilala. Walang seremonyas na wika ng babae. Kapatid ko ang ex-girlfriend mong si Ate Avi, Devlin. Napamaang si Devlin. What? Hinuha ng babae ang isang palad ni Devlin bago magsalita. Devlin, ang totoo, nakaplano ang paglapit ko sa'yo. Ginulo kita talaga dahil bago mawala si Ate Avi, binili niya sa akin na antabayanan kita kapag nawala na siya. Pero hindi na ako bata, Karamira. Hindi mo dapat ginawa yun. Iritang sabi ng lalaki. Pero nakapangako na ako. Dun sa amin sa probinsya, mahalaga ang pangako sa taong nawala. Sagrado rin sa akin ang pangako sa isang patay. Ang pag-uusap ng dalawa ay pinutol ng pagsasalita ni Doc Connor. Devlin, naalala mo ba yung sperm na pinakuha ko sa'yo during your physical examination with Avi? Tumango si Devlin. Oo naman. Ang sabi mo emergency lang. Ako na nandun at minalas na wala kang nakatabi na sperm na kakailanganin mo sa exam ng mga junior. Yes, pero ang totoo, pinahingi yun sa akin ni Avi. Napamaang si Devlin sa narinig. May malaki akong utang na loob kay Avi dahil sa pagkakaligtas niya nun sa anak ko. Alam mo naman yan, Dev. Patuloy ni Connor. Pagkatapos kong palihim na i-discuss kay Avi ang patungkol sa sakit niya, naging weird na siya. Nauunawaan ko naman, lahat ng taong may sakit na ganun ay pinagdaraanan ng stage ng mga weirdness niya. Pero iba si Avi. Mahal ka niya. Alam niyang masasaktan ka kung mawawala siya at baka hindi mo na magawang makaahon dahil dun. Siningil niya ako sa utang na loob ko sa kanya. Ang sperm mo ang hiningi niyang kabayaran. Itinuro ko yun kay Karamira na kasalukuyang may pinagdaraanan din ng mga panahon na yun. Mahabang saad ng doktor. Ngunit ang mga sumunod pang revelasyon ay sumabog na animo bomba sa pandinig at puso ni Devlin. Si Karamira ay kasalukuyan daw kasi na may tiktak sa matres ng mga panahon na yon. Endometriosis. Dahil doon ay malaki ang posibilidad na kung hindi siya magbubuntis during that time, hindi na siya magkakaanak kahit kailan. Si Devlin ang naisip ni Avi na siyang maaaring maging sperm donor ng kapatid. Desperado rin si Karamira kaya napapayag. Walang alam ang huli. Tanging si Connor lang at Avi ang nag-uusap patungkol dito. Inakala ni Avi na ang lahat ay maaayos nito bago ito mawala sa mundo. Bukod sa sinadya rin pala nito na pasakitan si Devlin para magalit ang lalaki at makalimutan ang pagmamahal dito. Planado pala ang lahat. Kasabwat si Doc Connor James at kinapitan nito ang pananiniwalaan ni Karamira na sagrado ang salita ng patay. Pero sadyang may mga plano na kahit anong ayos ang gawin ay hindi nagtatagumpay. Ang nabuong baby ni Karamira at Devlin ay nalaglag din habang ito'y pinagbubuntis. Hindi na inadyan ng itaas na magkaanak pa si Karamira. Pagkatapos ng miscarriage, mas naging malabo na para rito ang pagbubuntis. Kaya pala sensitibo si Karamira sa usapang anak. Kaya pala ang sabi nito'y hindi pa ito nabobroken-hearted ng pag-ibig. Dahil wala pa talagang naging nobyo si Karamira. Iniwasan na nito ang mga posibilidad na love interest dahil alam na hindi naman mabibigyan ng anak ang mapapangasawa. Mahal na kita, Devlin. Humihingi ako ng paumanhin sa mga nagawa namin ni Ate Avi sa'yo. Yun ang huling sinabi ni Karamira bago ito tumalili sa mesa kung saan sila nag-uusap. Alam nilang nagulat din ng babae, kaya mas pinili na lang nito na umalis. Pareho rin nilang kailangan ng space para mainam na ma-process ng utak nila ang mga nalaman. Saan nga ba nasusukat ang pagiging mabuting ina?
3 araw pagkatapos ng mga revelasyon na binigsak kay Devlin ni Connor at Karamira, ay heto siya. Binabalikan ng katanungan na hindi niya pa rin nahahanap ang kasagutan. Hello kid, kilala mo ba ako? Pagkausap niya sa malamig at madulas na lapida. Baby Aramira lang ang nakasulat doon. Walang apelido. Mukhang sadyang gano'n na lang ipinasulat ni Karamira ang lapida ng anak nila upang manatili yung alaala na minsan itong nagkaroon ng anak. I'm your father. Sorry kung ngayon lang kita napuntahan. Nanikip ang dibdib ni Devlin, kaya garalgal ang huling salita na kanyang binitiwan. Marahan niyang kinabog yun. Ganon na ganoon siya sa tuwing nasa amusement park. Naroon naman si Connor upang alalayan siya. Ito rin ang nagsabi sa kanya na anxiety raw ang pakiramdam na yon. Umaatake sa lugar kung saan uneasy ang isang tao. Nasasaktan si Devlin para kay Karamira. Paanong ang katulad nito ay inalisan na ng mundo ng karapatan na magkaroon ng anak at nang makakuha ng pagkakataon? Hindi pa binigay yun dito. Gayong ang sarili nga niyang nanay ay iniwan siya sa amusement park noon. Hindi na nga siya nito napakain ng maayos buhat nang isilang siya sa mundo. Walang habas at walang pagdadalawang isipan na iniwan siyang nag-iisa sa lugar kung saan dapat magsaya ang mga batang katulad niya. Hindi niya makakalimutan ang araw na yun. Yun ang araw na ibinigay siya ng nanay niya sa daddy niya. Iniwan siya at nanay pa ng iba ang nag-rescue sa kanya. Ang tunay na asawa pa ng daddy niya ang nagpaliwanag sa kanya na kaya raw ganun ang nanay niya, siguro raw nahihiya ito at naging anak siya sa maling paraan. Hanggang sa mawala na ang nanay niya ay hindi nito yun sinabi sa kanya at hindi man lang ito humingi ng tawad. Magulo ang mundo. Kailangan pa rin natin magpasalamat na hindi mo na nakita yun. Basag ang boses na ani Devlin sa puntod ng anak. Siguro, kinuha ka rin sa kanya kasi hindi magiging Miss Coffee vendor si mami mo kung aalagaan ka niya. Or maybe, hindi ko raw kasi alam na baka matagalan na magkita tayo kaya masasaktan ka at magagalit sa akin. I don't know, pero ang sigurado ko, mahal na mahal kita anak, kahit hindi kita nasilayan at nahawakan man lang. Mahal na mahal mo ang anak mo. Ay yung nanay, hahayaan mo na lang ba? Untag kay Devlin ang kadarating lang na si Argus. Kapatid niya ito sa ama. Anong ginagawa mo rito, Argus? Sakay na. Nadukot ng mafia boss si Miss Coffee Vendor. Sa labis na gulat sa ibinalita ni Argus, imbes na ang kapatid niya ang magiging driver sa sariling sasakyan, inunahan na ito ni Devlin sa manibela. Gulong-gulong si Devlin habang pinapaspas niya ang pagdadrive. Malinaw naman na ang sabi ni Argus ay mafia boss ang dumukot kay Karamira. Dinala raw sa Tagaytay. Pinapahiram pa nga nito ang chopper pero sa labis na kaba, sinakyan na nila ni Connor ang sasakyan nito. Sumama si Larkson at ang kuya niya pa ang naiwan sa sementeryo. Mafia boss? Kailan pa nagkaroon ng mafia boss sa Pilipinas? Tanong ni Devlin sa dalawang kasama sa sasakyan nang mapalapit na sila sa ibinigay na address ni Argus. Sindikato yun. Ang sabi ni Argus, tumawag daw si Karamira kanina. Tinangay raw siya ng sindikato. Sikat na kasi. Kailangan daw ng mga yun ang strategy niya sa business. Aba, malay natin kung saan siya dadalhin. Kaya nga habang nandito pa sila sa Pilipinas, habulin na natin. Tugon ni Larkson. Mas lalo lang naguluhan si Devlin sa mga pinagsasasabi ng pinsan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Karamira at Connor sa restaurant, hindi umuwi sa kondo si Karamira kung saan sila nanunuluy ang dalawa. Hindi naman ito tinext o tinawagan ni Devlin. Inisip kasi niyang baka kailangan din itong huminga ng katulad niya. Binigay lang ni Karamira ang eksaktong lugar kung saan ang puntod ng anak nila. Hindi naman siya nag-reply. Malibang mga naging hakbang niya. Para biglang dukutin ng ganito si Karamira ng sindikato, ibig sabihin, meron ng nakaambang na panganib sa babae noon pa. At ang tanga niya para hindi yun matunugan man lang. Hindi na tuloy halos na iparado ng maayos ni Devlin ang sasakyan niya dahil sa pag-aalala at mga iniisip. Tara na, bilis! Nagmamadaling yaya niya sa dalawang kasama. Kaya ba natin ang mga sindikato? Wala tayong dalang baril. Sabi ni Larkson. Saka bakit natin pupuntahan si Karamira? Akala ko ba magpapaanal din kayo? Nalaman na nga ni Grandma na niloko niyo lang siya eh. Nakatikim ng masamang titig ang pinsan niya mula kay Devlin. Napakadadal mo, Larkson.
Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo kami pinalabas sa kung saan saang platform na maaari mo kaming pagkakitaan, hindi sana malalaman ng lahat kung gaano kahusay sa negosyo si Karamira. Nako, nasisi pa ako. Di ba, primero ka? O bakit hindi man lang naisip ng mga sindikato na mabigat din ang kalaban nila? Ang sabihin mo, kasalanan mo. Mahal mo na pala, hindi mo pa sinabi. Umalis pa tuloy si Karamira. Tiim ang bagang na nagtimpi na lang si Devlin. Tumatawa kasi si Larkson. Hindi na naman ito nilulugar ang mga biro. Paakit ang tinatahak nilang lugar. Inabot na rin sila ng dilim. Pero sigurado naman daw si Connor na yun ang address na ibinigay ni Argus. Hinihingal na si Devlin, pero hindi siya titigil sa paglalakad hanggat hindi niya nakikita si Karamira. Yan na pala yung mafia boss. Pukaw ni Larkson sa naglalarong isipan ni Devlin. Hala, mas matindi pa yan sa mafia boss, Devlin. Hindi natin yan kaya. Segunda naman ni Connor na napapangiti. Malalim na kumunot ang noo ni Devlin. Ang naghihintay kasi sa kanila na tinutukoy na mafia boss ng pinsan ay si Doña Luisita. Mas matindi pa nga ito sa mafia boss. Kayang-kaya sa rin itong tiklupin magpipinsan na hindi gumagamit ng dahas ang abuela nila. Boys, ilabas si Karamira. Utos ng mafia boss, ng Donya. Kaagad naman na sumunod ang mga bodyguards nito. Inilabas nga ng mga ito si Karamira. Ngunit gayon na lang ang pagtataka ni Devlin dahil ang dungis ng babae. Nagtatanim ako ng dukuti nila ako. Nahihiyang sabi ni Karamira. Nahulaan yata ang pagtataka niya. Natawa si Devlin. Bakit ka kasi umuwi sa probinsya? May asawa ka, hindi ka mala nagpaalam. Lumabi ang babae. Hihintayin ko na nga lang sana ron ng annulment papers. Kaso, ayaw naman maniwala ni Doña Luisita. Inamin ko na nga sa kanyang lahat tapos pinadukot niya ako. Halakak ang tinugon ni Devlin. Hinawi niya ang buhok na babae patalikod sa tenga nito. Hindi ka na talaga makakatakas. Nasa iyo ang singsing ni Doña Luisita, remember? Oo nga pala. Naalala ko, dun sa puntod ni Ate Avi ko to napulot. Ani Karamira. Inangat ang palda at hinimas ang suot na singsing. Lumiwanag ang mukha ng lalaki. Naalala ang partikular na araw na yun, kung saan habang kinakausap niya ang puntod ng dating nobya habang hawak niya ang box ng singsing. Siguro nahulog ng ibulsa niya. Buti ikaw ang nakapulot. Ani Devlin. Sinabi ko kay Avi noon na hindi man lang niya ako hinintay na isuot sa kanyang singsing na yan. Mahal ko siya hanggang sa huli. Pero sa ginawa niya, hindi ko na makapaulit ang pakiramdam ng pagmamahal. Not until you came along with this ring. Sabay nilang pinagmasdan ng singsing bago nagtama ang kanilang mga mata. Gaya noon, pailalim ang tingin ni Karamira at si Devlin naman ay bahagyang nakatingala dahil sa diferensya ng height nila. Hindi mo na ba hubalin sa daliri ko ang singsing kahit alam mong hindi na ako magkakaanak pa, Devlin? Mahinang tanong ng babae. Umiling si Devlin. Naniniwala akong ang lahat ay may dahilan. Ikaw ang tinakda na mahalin ko. Siguro dahil hindi ako naniniwala sa unconditional love ng isang ina. Nayakap ni Karamira ang lalaki. Huwag mo nang alalahanin ang bangungot na yon. Saway niya sa lalaki. Ang pagmamahal ng ina ay walang katumbas. Hindi maganda na questionin mo ang nagawa sa'yo ng nanay mo. Wala na rin naman siya. Muling iniharap ni Devlin ang dalaga sa kanya. Tama ka. Saka, na-baby mo naman ako. Okay na ako ron. Biro niya sa dalaga. Marahan siyang nahampas nito sa dibdib. Hinuli niya ang palad ng mataas na babae saka mariin niya itong tinitigan. I love you, Karamira. Thank you sa pagdating. Pagkatapos ni Avi, wala na talaga akong panahon pa sa pagmamahal. But you came. Hindi ko akalain na guguluhin ako ng halik mo. Ganon kabilis mo akong nakuha, Miss Coffee Vendor. Ngiting-ngiti si Karamira sa mga pinagsasasabi ni Devlin. Wait lang, may isa pa akong tanong. Okay lang ba sa'yo na ganito tayo forever? Nakatingala ka habang kasama at kausap ako? Ang lakas ng tawa ni Devlin. Niyakap niya ang babae. Kahit mangalay ako sa pagtingala sa'yo, walang problema, Mrs. Karamira primero. Mahal kasi kita. I love you to na rin. Kahit maliit si Devlin at pagkataas naman ni Karamira, nagawa niyang kargahin ng babae ng bride style. Hindi niya yun nagawa rito nang ikinasal sila.
Ngunit sinisigurado niyang gagawin niya yon palagi dito, habang sila ay pahihintulutan ng Diyos na magkasama. Nagtapos ang weird nilang love confession sa isang pantay na halik. Inihiga kasi ni Devlin sa madamong sahig si Karamira. Madungis na rin naman ang babae. At nang malaman nilang iniwan na sila ng mga kasama nila roon, hindi nila tinigilan ang labi ng bawat isa habang sila ay hindi kinakapos ng hangin. Special love indeed. Ikaw ba naman na may naluging negosyo? At ang isa ay nakapulot ng singsing pagkatapos sa dulo ay may mafia grandmother boss pa sa eksena. Sabi nga nila, the greatest love story ay yung hindi mo inaasahan. At para kay Devlin at Karamira, greatest na ang kanila. Dahil sa ngayon ay 3 taon nang matibay ang pagmamahalan nila. Nanggulatin sila ng balita na buntis ang babae at quadruplets pa. Milagro na nagbuntis si Karamira pagkatapos ng maraming pagtatangka nila through IVF procedure. Biyaya talaga yun ng itaas. Buti na lang andyan si Doc Connor para ipaliwanag sa kanila ang nangyaring tila milagro sa matres ni Karamira at para masabaybayan na rin ang babaeng mahal na mahal ni Devlin na primero. Pagkalipas nga ng 9 na buwan, ay isinalang ni Karamira ang 4 nilang anak na itinuturing nilang mag-asawa na miracle at blessing sa kanila. Lalo namang lumakas ang paniniwala ni Doña Luisita tungkol sa pauso nitong singsing na siyang magtatakda ng babaeng karapat-dapat para sa mga apo nito. Kaya naman kinakabahan na ang ibang apo ng Doña kung sino sa kanila ang susunod na pagdidiskitahan ni Doña Luisita. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.